Marami sa atin ang nagtataka kung safe nga bang makipagtalik habang buntis. O di kaya ang sex nga ba ay magre-resulta para ikaw ay makunan or miscarriage? O may masama ba itong maidudulot sa hindi pa na ipapanganak na sanggol? Mayroon kayang mga sex positions na dapat iwasan? Alamin po natin ang mga sagot sa mga katanungang ito. Ligtas nga bang pakikipagtalik habang buntis? Ang sagot ay oo. Ang sex o pakikipagtalik ay isang natural at normal na bahagi ng pagbubuntis. Kung ikaw ay nagbubuntis, na normal at hindi ka kabilang sa mga uri ng mga high-risk pregnancies. So ang pakikipagtalik ay hindi makakasama sa sanggol dahil siya ay protektado ng iyong abdomen at ng uterus muscular walls. Ang iyong sanggol ay cushion din ng amniotic sac fluid. Gayunpaman, bilang isang pag-iingat sa kaligtasan, ang ilang mga doktor ay nagpapayo sa pag-iwas sa sex sa huling mga linggo ng pagbubuntis dahil na rin sa paniniwala na ang mga hormone sa semen na tinatawag na prostaglandins ay nakaka-stimulate ng contractions. Kailan nga ba hindi maaari makipagtalik ang buntis? Maaring payuhan ka ng iyong doktor na huwag makipagtalik kung mayroon kang nararamdaman sa alinman sa mga sumusunod na uri ng high-risk pregnancy. Una, kung may peligro o tendency na ikaw ay makunan o may history ng miscarriage. Pangalawa, kung may risk for preterm labor. Ito yung contractions before 37 weeks of pregnancy. Ang preterm labor ay nagre-resulta sa premature birth. Pangatlo, kung nakakaranas ka ng vaginal bleeding, discharge or cramping nang walang kilalang dahilan. Pang-apat, kung may tumatagas na fluid mula sa iyong amniotic sac. Pang-lima, kung ang iyong cervix ay nag-open which is too early in pregnancy. Anim, kung ang inaasahan ay kambal o triplets o multiples. Tandaan po natin, kung sinabi ng inyong doktor na walang sex, hindi lamang po ang pagkikipagtalik ngunit kasama na rin po ang mga anumang bagay na nagsasangkot sa orgasm or sexual arousal. Ang mga karanasan ng bawat babae sa panahon ng pagbubuntis ay magkakaiba, kasama na ang mga nararamdaman nila tungkol sa sex. Para sa ilan, kumukupas o nawawalan ng gana habang nagbubuntis. Ang iba namang mga kababaihan ay more aroused kapag sila ay buntis. During pregnancy, it is normal for sexual desire to come and go. Dahil na rin siguro nag-iiba ang pangangatawan. You may feel self-conscious habang lumalaki ang iyong belly. Or you may feel sexier with larger and fuller breasts. So the best thing to do is to tell your partner what you are feeling and what works. You may need to play with positions, especially later in pregnancy, kung kailan medyo malaki na ang tiyan. So try to find one that's both comfortable and stimulating for you. Pagkatapos ng ika-4 na buwan ng pagbubuntis, iwasan natin ang paghiga o yung missionary position for sex. Sa ganong paraan, maiwasan mo ang bigat ng lumalaking sanggol. Ang isa pang paraan upang gawing mas komportable ang sex ay ang subukan ang lying sideways. O maaari mong subukang iposisyon ang iyong sarili ng sitting on top. Tulad ng nakasanayan, kung hindi ka ganap na sigurado tungkol sa kasaysayang sexual ng iyong partner, ay mas mainam ang paggamit ng kondom. Pregnancy doesn't protect against sexually transmitted infections, at ang mga infeksyong iyon ay maaaring makaapekto sa iyong sanggol. Nga ba pwedeng makipag-sex kung nanganak na? Ang pakikipagtalik ay ligtas after any incisions have fully healed and you feel the delicate tissues of your vagina have healed. Ang paggaling nito ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo. Maaari mong tanungin ang iyong doktor kung ano ang pwede niyang irekomenda. Karamihan sa mga doktor ay sasabihing magantay ng hindi bababa sa 6 na linggo pagkatapos ng panganganak bago magipagtalik. Ngunit, mas mainam pa rin kung pareho kayo ng partner mo ay emotionally ready and physically comfortable and relaxed. Nila, patience is a virtue.
Given the realities at stresses ng pagiging magulang, maaari itong tumagal ng 1 taon para bumalik ang normal na sex life niyong magpartner. Maraming salamat po at sana po ay nakatulong ulit po ako sa inyo. At paalala lang po na ito ay mga gabay lamang at mas mainam pa rin na kumonsulta sa iyong doktor. Huwag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli!